Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan nilabanan ni Leon Xiao ang hangal na elder na master ni Chen Yu gamit ang Imperial Dynasty Bell gayong nakita niya na hindi na niya ito madadala pa sa mahinahon na usapan. At kagaya nga ng inaasahan ay tuluyan ng naganap ang labanan sa pagitan nilang dalawa ngunit sa isang iglap lamang ay mabilis itong nagkaroon ng malinaw na resulta. Walang kahirap-hirap na tinalo ni Leon Xiao ang hangal na elder sa pamamagitan ng pagkulong dito sa loob ng Imperial Dynasty Bell. At sa nangyaring kaganapang ito ay labis na nagulantang ang lahat dahil kasabay ng pagkakakulong ng hangal na elder ay naramdaman din ng bawat isa ang lakas ng impact na dinulot ng atake ng ating bida. Matapos talunin ni Leon Xiao ang hangal na elder ay tumayo siya ng matikas sa ibabaw ng Imperial Dynasty Bell para ipakita na hindi siya natatakot sa kahit sino man na naririto at kasunod nun ay seryoso niyang tinanong kung sino pa daw ang gustong sumunod sa yapak ng hangal na elder. Wala namang agad na sumagot sa tanong ng ating bida subalit sa loob ng Imperial Dynasty Bell ay labis na nagkaroon ng matinding reaksyon ang hangal na elder kung saan tila hindi nito nagustuhan ang kanyang narinig kaya naman umatake ito ng walang tigil habang nasa loob. Ngunit sa ginawa nito ay napinsala lamang siya ng lubos dahil bumalik lang sa kanya ang mga ginawa niyang pag-atake. Nang mapansin naman ni Leon Xiao ang mga pinaggagawa nito ay sarkastiko niya itong sinabihan na wag daw tumigil nang sa gayon ay siya na mismo ang pumatay sa kanyang sarili. Napatawa naman ng bahagya si President Xi sa kanyang nakikita at kasunod nun ay sinabi nito na sobrang interesante daw ang ginagawa ng ating bida. Dagdag pa nito na nakakaawa daw sila sect leader Zhang dahil napapahiya ang mga ito sa sarili nilang teritoryo at ang mas malala pa doon ay isang bata lamang ang kalaban nila. Ngumiti ng nakakaloko si President Xi sabay nagwika kay sect leader Zhang na mukhang wala daw kwenta ang mga elder ng Big Dipper sect kaya naman kung nais nito ng tulong mula sa kanilang Thunderwind Merchant Guild ay magsabi lamang daw ito sa kanya. Sa mga sinabi naman ni President Xi ay walang naging tugon si sect leader Zhang at tahimik lamang ito na tumingin sa ating bida na para bang hindi ito apektado sa mga pangi-insulto na kanyang narinig. Sa kabilang banda naman habang walang imik si sect leader Zhang ay kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Elder Yu kaya naman inutos na nito sa mga kapwa niya elder na pabagsakin daw ang ating bida. Agad naman na sumunod ang mga hangal na elder sa utos ni Elder Yu subalit mapapansin na kalmado lamang si Leon Xiao na pinagmamasdan ang mga pasugod sa kanya senyales na hindi ito natatakot. Mabilis naman na kinabahan si Mei Donger nang makita na kumilos na ang mga elder kaya naman nagmakaawa na siya sa kanyang master na tulungan daw ang ating bida kahit na anong mangyari. Saad pa ni Mei Donger na kaya raw nalalagay sa ganitong sitwasyon ang ating bida ay dahil tinulungan siya nito na makaligtas kaya naman utang na loob niya ang buhay niya rito. Sa sinabi ni Mei Donger ay agad naman na sumang-ayon ang kanyang master subalit may pag-aalinlangan ito na kumilos dahil makakalaban niya ang buong sect kaya naman bahagya itong nagdadalawang isip. Bumalik ang eksena sa ating bida na malapit ng malapitan ng mga hangal na elder ngunit nananatili pa rin na kalmado habang sinasabi na dahil umabot na daw sila sa ganitong sitwasyon ay wala na siyang magagawa pa kundi isagawa ang kanilang plano. Dagdag pa niya na naiinip na din naman na siya sa kakahintay at ayaw nang mag-aksaya pa ng oras sa Big Dipper sect na punong-puno ng mga hangal kaya naman tama lamang daw na nangyari ito. Pagkatapos magsalita ng ating bida ay naglaho siya mula sa kanyang kinatatayuan dahilan upang magulantang ang mga hangal na elder na pasugod sa kanya at kasunod nun ay bigla na lamang siyang lumitaw sa likod ni sect leader Zhang. Isang atake ang agad niyang isinagawa habang tahimik lamang na nakatayo si sect leader Zhang na tila ba wala pa rin itong paki sa kung ano ang mga nangyayari. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon bago pa man maisagawa ng ating bida ang biglaang pag-atake ay bigla na lamang umikot ang leeg niya nang suntukin siya ni sect leader Zhang patalikod at pagkatapos nun ay maririnig na sinabi ni sect leader Zhang na kung nagpapatawa ba daw siya sa pag-aakala na magtatagumpay siya ng ganun-ganun lamang. Nang makita naman ni Mei Donger ang nangyari sa ating bida ay hindi na niya napigilan pa na mapaluha at mapasigaw na para bang bigla na lamang gumuho ang kanyang mundo. Bumagsak sa upuan ang katawan ng ating bida na wala ng buhay at sa mga puntong ito ay makikitang hindi na rin napigilan ni Tan Dijen ang labis na pagkabigla kaya naman napabalikwas na ito sa kanyang kinatatayuan. Sa isip-isip ni Tan Dijen habang pinagmamasdan ng ating bida ay hindi niya raw inaasahan ang tagpong ito at para sa kanya ay masyadong nagpadalos-dalos si Leon Xiao. Ang hangal naman na sect leader ay bahagyang nanghinayang sa talento ni Leon Xiao gayong aminado siya na namumukod tangi lamang daw ang ating bida sa lahat ng young generation na kanyang nakita. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon habang ang lahat ay napapasa ilalim sa matinding emosyon ay bigla na lamang lumitaw ang isa pang katawan ni Leon Xiao sa likuran ng hangal na sect leader at base sa katayuan nito ay punong-punog ito ng buhay. Bukod pa dyan ay mapapansin din na naka-activate na sa katawan nito ang Ancient Demon Armor pati na rin ang makapangyarihang Phoenix True Fire upang humanda na umatake.
Agad naman na naramdaman ng hangal na sect leader ang mapanganib na banta sa kanyang likuran kaya naman dali-dali itong lumingon habang nabibigla ngunit sa kanyang paglingon ay huli na ang lahat dahil matagumpay na siyang tinamaan ng atake ng ating bida. Gayunpaman bagamat tinamaan siya ay nagawa din niya na maatake si Leon Xiao sa huling sandali dahilan para tumilapon ito palayo at magtamo ng matinding pinsala. Nagsimulang lumunin ng Phoenix True Fire ang buong katawan ng hangal na sect leader at habang nangyayari ito ay maririnig ang malalakas nitong sigaw na labis na nakakabahala para sa lahat gayong nararamdaman nila na sobra itong nahihirapan. Maya-maya pa ang sigaw ng hangal na sect leader ay tuluyan ng hindi narinig matapos unti-unting maglaho ng Phoenix True Fire at kasunod nun ay makikitang napaupo ito sa kanyang trono. Subalit tila halos wala na itong buhay dahil sobrang hina na ng pulso na maririnig dito habang ang katawan nito ay sunog na sunog at nang mapansin iyon nila President Xi pati ni Sect Leader Sect Lin ay labis silang nagulantang gayong maging sila ay nakaramdam ng takot sa kanilang nakikita. Hindi sila makapaniwala sa nangyaring kaganapan dahil sino daw mag-aakala na isa lamang palang ilusyon ang napaslang na katawan ng ating bida at ang mas malala pa doon ay nalinlang silang lahat nito ng harap-harapan. Dagdag pa nila na malaking palaisipan din daw sa kanila ang makapangyarihang apoy na pinakawalan ng ating bida dahil nagawa nitong ilagay sa ganitong sitwasyon ang isang half-step martial sovereign realm expert sa isang iglap lamang. Sa kabilang banda naman ang ating bida na tumalsik pabalik sa ibabaw ng Imperial Dynasty Bell ay iba ang iniisip gayong mali daw ang inaakala ng lahat na isang ilusyon ang kanyang ginamit dahil ang katotohanan daw ay isinakripisyo niya ang kanyang Starlight Soul Body para sa atakeng iyon. Saad pa ni Leon Xiao na sa kasalukuyan daw ay wala siyang kakayahan na gumamit ng ilusyon na kayang manlinlang ng isang half-step martial sovereign realm expert kaya naman ito lamang ang mapagpipilian niya. Ngunit tila nagsisisi na raw si Leon Xiao na ginawa niya iyon dahil bukod sa napinsala ang kanyang kaluluwa ay mayroon din daw malaking problema na sumulpot sa kanyang katawan matapos niyang gamitin ang Ancient Demon Armor. Walang ideya ang ating bida kung paano napunta ang demonic energy sa kanyang katawan matapos gamitin ang Ancient Demon Armor subalit ang masasabi niya lang ay nalalagay na siya sa alanganin na sitwasyon gayong unti-unti siya nitong nilalamon mula sa loob. Bumalik ang eksena sa itaas at doon ay may isa ng elder ang lumapit sa nag-aagaw buhay na si Sect Leader Zhang habang ang iba naman ay nakabantay lamang sa paligid. Ang lumapit na elder ay si Elder Lu na kasabwat ni Tan Dijen at sa paglapit nito ay agad itong hiningian ng tulong ni Sect Leader Zhang gayong nararamdaman ng Sect Leader na may pag-asa pa raw siyang mabuhay kung siya ay maagapan. Mabilis naman na tumugon si Elder Lu sa paghingi ng saklolo ni Sect Leader Zhang kaya naman inangat na nito ang kanyang kamay subalit ang sumunod na pangyayari ay labis na nagpabigla sa lahat dahil imbis na tumulong si Elder Lu ay tinuluyan pa niya ang buhay ng naghihingalong Sect Leader. Maraming nagulantang sa pangyayaring ito ngunit may ilan din naman na kalmado lamang kagaya ni Tan Dijen pati na rin ng iba pang elder na kanyang kasabwat na nasa paligid. Maging si Mei Danger ay mayroon ding hindi maipaliwanag na emosyon dahil bagamat galit siya sa ginawa ng sect leader nila kanina ay hindi pa rin niya maitatanggi na harap-harapang pinaslang sa kanilang harapan ang kanilang pinuno. Makalipas ang ilang sandali ay hindi na napigilan pa ng dalawang elder ang nangyayaring kaganapan kaya naman agad na itong mga sumugod para responding ngunit bago pa man sila makalapit ay pinagbantaan na sila ni Elder Lu. Mariin na sinabi ni Elder Lu na kung hindi titigil ang dalawang elder ay puputulan pa raw niya ang ulo ang nag-aagaw buhay na si Sect Leader Zhang. At nang marinig naman iyon ng dalawa ay labis silang mga bahala dahilan upang mapilitan silang mapahinto sabay magtanong kung ano daw ang nangyayari. Gayunpaman bago pa man sila masagot ni Elder Lu ay isa-isa nang nagbigay ng motibo ang mga elder na nasa kanilang likuran at sa mga puntong ito ay bahagyan na ng dalawa na nauunawaan ang lahat. Sa pangunguna ni Elder Yu ay nagpakita ito ng nakakalokong ekspresyon na mas lalong nagpatibay sa hinala ng dalawang elder ngunit kahit na ganun pa man ay wala na silang magagawa pa kundi ang magtanong ng dahilan. Hindi rin nagtagal ay nakisali na rin si Tan Dijen na kasalukuyang nagpapalit na ng anyo at tumatawa niyang binabanggit na siya na raw ang magpapaliwanag. Ipinakilala ni Tan Dijen ang kanyang sarili sabay nagsimulang magpaliwanag ng sitwasyon kung saan ang nangyayari daw ngayon ay para sa ikabubuti ng kanilang Big Dipper sect. Mabilis namang nagulantang si Elder He nang makita si Tan Dijen at kasunod nun ay hindi niya ito sinang-ayunan dahil hindi niya raw nakikita na maganda ang magiging dulot nito bagkus labis pa daw itong makakaapekto sa kanila gayong si Sect Leader Zhang ang pundasyon ng kanilang Big Dipper sect. Nagalit naman agad si Tan Dijen nang marinig ang tinura ni Elder He dahil mas malala pa raw ang ginawa noon sa kanila ni Zhang Linghua matapos nitong paslangin at agawan ng trono ang kanyang master. Dagdag pa ni Tan Dijen na hindi pa daw ito nakontento at pati siya ay pinagtangkaan na paslangin kaya naman ang ginagawa niya ngayon ay hindi lamang basta-basta na paghihiganti para sa kanya kundi para na rin sa kanyang master na dati nilang sect leader.
Matapos sabihin ito ni Tan Dijan ay tumawa siya ng malakas sabay ininsulto ang nag-aagaw buhay na si Zhang Linghua dahil sobrang walang kwenta daw nito at basta-basta na lamang tinalo ng isang martial grandmaster realm na bata. Nang sabihin naman ito ni Tan Dijan ay bigla siyang napalingon sa ating bida dahil maging siya ay nakaramdam ng kaunting takot sa kakayahan nito na pumaslang ng isang half-step martial sovereign realm expert. Sa isip-isip niya ay masyado raw itong delikado kaya naman mukhang kailangan niya daw itong asikasuhin pagkatapos ng misyon niya na makuha ang Big Dipper sect. Muling nagsalita si Tan Dijan at inutos niya kay Elder Yu na hulihin daw ang dalawang elder pati na rin ang iba pang mga ayaw na magpasakop. Agad naman na nagalit si Elder He nang marinig ito kaya naman seryoso nitong tinanong si Elder Yu kung isa rin din ba daw itong traidor. Hindi naman tumanggi na sumagot si Elder Yu sa tanong at sinasabi niya na nasa panig talaga siya ni Tan Dijan dahil nais din raw niya na bigyan ng hustisya ang ginawang kamalian noon ni Zhang Linghua. Pahabol pa niya na nararapat lamang ito na mangyari gayong hindi naman talaga dapat si Zhang Linghua ang kanilang sect leader kung hindi lamang nito inagaw ang trono. Pagkatapos sumagot ni Elder Yu ay binanggit niya ang mga pangalan ng elder na nasa kanilang panig at nang marinig yun ng dalawa ay labis silang mga hindi makapaniwala dahil wala man lang silang kamalay-malay na nagkaroon na pala ng ganitong sabuatan. Sa kabilang banda naman ang Great Elder na simula umpisa ay tahimik lamang ay hindi na napigilan na mapabuntong hininga matapos masaksihan ang mga nangyari senyales na hindi niya ito nagugustuhan. Mabilis naman itong napansin ni Tan Dijan na nasa malapit kaya naman muli niyang ipinaalala kay Great Elder Feng ang mga nangyari noon kung saan si Zhang Linghua talaga ang mali at hindi sila. At nang may paalala na niya ito ay binanggit niya na sana raw ay makapag-isip ng mabuti si Great Elder Feng at umanib sa kanila dahil kailangan daw ito ng buong Big Dipper sect bilang pinakamalakas sa kanilang lahat. Mas lalo namang nanghina si Great Elder Feng sa binitawang salita ni Tan Dijan at kasunod nun ay nagwika ito ng mga nakakalungkot na katagaan na para bang mayroon itong ipinapahiwatig. Wala namang naunawaan si Tan Dijan sa sinabi ni Great Elder Feng kaya naman nagtataka itong napatanong kung ano daw ang ibig sabihin ng mga binanggit nitong salita. Subalit bago pa man may sumagot ng tanong ay bigla na lamang nagulantang si Elder Yu sa sumunod na nangyari nang biglang lumitaw ang secret technique ng kanilang Big Dipper sect sa mukha ng hawak-hawak niyang naghihingalong sect leader. Bukod pa rito ay ganun din ang nangyayari kay Great Elder Feng hanggang sa tuluyan nang matapos ang secret technique at lumitaw ang makapanindig balahibong katotohanan na kung saan nagpalit pala ng katayuan ang dalawa. Ang inaakala ng lahat na si sect leader Zhang ay si Great Elder Feng pala na sa makatuwid ay iba ang kanilang na target na nilalang. Matapos magpakita ng katotohanan ay seryosong nagsalita ang totoong sect leader at sinasabi nito na hindi lamang daw si Tan Dijan ang may kakayahan na makagamit ng kanilang secret technique na kung tawagin ay Art of Transformation. Nang marinig naman ito ng mga elder ay labis silang mga nagulantang at hindi makapagsalita gayong hindi nila inaasahan na preparado pala ang kanilang sect leader sa mangyayari ngayong pag-aalsa. Maging si President G ay hindi rin napigilan ang kanyang sarili na mabigla at mapapalakpak sa naging revelasyon at para sa kanya ay hindi talaga daw maitatanggi na si Zhang Linghua ay isang matalinong sect leader. Si Sect Leader Li naman ay bahagyang natakot sa kakayahan ni Sect Leader Zhang kaya naman napagdesisyonan niyang baguhin ang pananaw niya dito nang sa gayon ay hindi siya magaya sa mga nalinlang na elder. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang dali-dali na nagtungo ang dalawang elder sa panig ng totoong sect leader habang si Tan Dijan naman ay galit na galit sa kanyang kinatatayuan dahil sa matinding revelasyon na hindi niya inaasahan. Dinuduro-duro niya ang totoong sect leader sabay pinagsasabihan na sobrang sama daw talaga nitong nilalang dahil hinayaan nitong mamatay si Great Elder Feng para lamang siya ay mabuhay. Sa sinabi ni Tan Dijan ay hindi naman umalma si sect leader Zhang ngunit inutos nito na bitawan ni Elder Lu ang naghihingalong si Great Elder Feng. Pagkatapos nun ay ginamit niya ang malakas niyang kapangyarihan para dalahin papunta sa kanya si Great Elder Feng gamit ang telekinesis. At nang madala na niya ito sa kanya ay mabilis niyang napansin ang napakalakas na elemental force sa katawan ni Great Elder Feng kaya naman agad niyang napagtanto na mukhang malabo na itong mabuhay. Maging si Tan Dijan ay ganun din ang iniisip kaya naman sinabi nito na nanghihinayang daw siya na si Great Elder Feng pa ang masasawi at hindi si Zhang Linghua. Naghihingalo na nagsalita si Great Elder Feng at sinasabi nito kay Sect Leader Zhang na maaari na daw silang mga tumigil dahil wala naman daw siyang pinagsisisihan na isinakripisyo niya ang kanyang sarili gayong para din naman ito sa ikabubuti ng kanilang sect. Nang marinig naman iyon ni Sect Leader Zhang ay agad niyang naunawaan ang nais ipahiwatig ni Great Elder Feng kaya naman hinawakan niya ang kamay nito sabay sinabihan na siya na raw ang bahala sa lahat. Hindi na raw niya palalakihin pa ang gulong ito at magpapakumbaba na lamang siya dahil kasalanan din naman niya kung bakit humantong sa ganito ang sitwasyon. Tinawag ni Great Elder Feng ang atensyon ng anim na elder sabay sinabihan na wag nang ipagpatuloy pa ang kanilang mga plano dahil wala naman silang mapapala at makakasira pa ito sa kanilang sect.
Dagdag pa niya na hindi naman niya ito masyadong dadamdaman at nang marinig iyon ng anim na elder ay labis silang mga naguluhan kaya naman nagsimula na silang mag-usap-usap. Sa kabilang banda naman si Tan Dijan na narinig din ang sinabi ay mabilis na kumontra at ipinaalala nito sa anim na elder kung gaano daw kasama si Zhang Linghua kaya naman hindi nila ito dapat pagkatiwalaan. Saad pa niya na ang nangyari daw kay Great Elder Feng ay maaaring mangyari din sa kanila pagdating ng hinaharap kaya naman wag daw nilang asahan na magbabago pa si Zhang Linghua. Mas lalo namang naguluhan ang anim na elder nang marinig ang paalala ni Tan Dijan dahil napagtanto nilang may punto nga naman ito lalong-lalo na nawala ni isa man sa kanila ang makakapantay sa cultivation ni Great Elder Feng. Sa makatuwid ay iniisip nila na madali lamang daw silang mga palitan at pakanabangan sa oras na mayroon na namang ganitong pangyayari. Muling namang nagsalita si Zhang Linghua para mangatwiran sa paratang sa kanya ni Tan Dijan kung saan itinatanggi niya na ginamit niya si Great Elder Feng para mailigtas ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Zhang Linghua na noong una pa man daw ay alam na niya na mayroong magaganap na ganito at nang ikonsulte niya ito kay Great Elder Feng ay bigla na lamang itong nagmungkahi na palitan siya ng posisyon upang maobserbahan nila ng mabuti ang sitwasyon. Subalit hindi daw nila inaasahan na hahantong agad sa ganito ang sitwasyon dahil sa ating bida kaya naman maging silang dalawa ni Great Elder Feng ay wala na ring nagawa sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi naman naniwala si Tan Dijan nang marinig ang paliwanag ni Zhang Linghua kaya naman patuloy lamang itong nagalit at nagbitaw ng mabibigat na salita. Ipinagdiinan nito na hindi na daw kailangan pa ni Zhang Linghua na maghugas ng kanyang kamay sa kanyang mga kasalanan dahil hindi lang naman daw ito ang unang pagkakataon na nagsakripisyo ito ng nilalang para sa kanyang kapakanan. Sa binitawang salita ni Tan Dijan ay muli namang hindi tumutol si Zhang Linghua ngunit nalulungkot niyang sinabi na pinagsisihan na daw niya ang nagawa niya noon kaya naman nagbago na daw siya ngayon. Pahabol pa niya na kung maibabalik lamang daw niya ang nakaraan ay mas pipiliin niyang hindi na isagawa ang pagpaslang noon sa kanilang master dahil noong nakuha niya ang posisyon ng sect leader ay doon na daw niya napagtanto na hindi ito ganun kadali na responsibilidad. Ipinaalam ni Zhang Linghua kay Tan Dijan na simula daw nang naging sect leader siya ay walang araw na inisip niyang sana ay hindi na lamang niya ito nakuha gayong labis siyang nitong pinahihirapan sa bawat oras na lumilipas. Marami daw problema ang kailangan niyang lutisin kagaya na lamang ng walang tigil na pakikipaglaban sa mga masasamang puwersa kagaya ng Thunderwind Merchant Guild na nagnanasa sa kayamanan ng kanilang sect. Dagdag pa dyan ay nauubos din ang kanyang oras sa pag-aasikaso ng maliit at malalaking problema ng kanilang sect dahilan upang hindi na siya makapag-cultivate ng maayos kaya naman masasabi niyang hindi talaga maganda na makuha ang posisyon ng sect leader. Ngunit ganun pa man ay wala na siyang magagawa pa kaya naman hinarap niya si Tan Dijan para sabihin na hindi siya nito maaaring paslangin dahil kailangan siya ng Big Dipper sect. Naghimutok naman sa matinding galit si Tan Dijan nang marinig ang huling salita na sinabi ni Zhang Linghua kaya naman tinanong nito kung bakit hindi niya siya maaaring paslangin. Saad pa niya na kung inaakala ba raw ni Zhang Linghua na hindi mabubuhay ang Big Dipper sect kung mawawala siya at sa kanyang tanong ay agad naman na sumagot si Zhang Linghua kung saan seryoso niyang sinabi na ganun na nga daw ang sitwasyon. Mahinahon na binanggit ni Zhang Linghua na kung walang martial sovereign realm expert na kagaya niya sa kanilang sect ay siguradong hindi rin magtatagal ang kanilang pakikipaglaban sa mga mananakop at tuluyan na silang mga matatalo. Nagpintig naman ang tainga ni Tan Dijan nang marinig ang sinabi nito na parabang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig na makapanindig balahibong balita. Nilakasan niya ang kanyang loob at tinanong kung tama ba ang kanyang narinig na sinabi ni Zhang Linghua na siya ay isa ng martial sovereign realm expert. Agad naman itong kinumpirma ni Zhang Linghua habang may kalmadong ekspresyon at dagdag pa niya na kamakailan lamang siya umangat kaya naman bukod kay Great Elder Feng ay wala pang ibang nakakaalam dito. Matapos kumpirmahin ni Zhang Linghua ang katotohanan siya ay isa ng ganap na martial sovereign realm expert ay agad niyang inilabas ang kanyang makapangyarihang aura upang makita ng lahat na totoo ang kanyang sinasabi. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan makikita natin kung gaano kalakas si Zhang Linghua gayong tatangkain itong subukan na kalabanan ni Tan Dijan. Sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay mas lalong titindi ang sitwasyon ng mabaling na ang lahat ng atensyon sa ating bida matapos ang komplikadong sitwasyon sa mga miyembro ng Big Dipper sect. Bukod pa dyan ay makikita rin natin ang bahagyang labanan sa pagitan ni Leon Xiao at ni Zhang Linghua kaya naman kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay i-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe. Guys, magandang gabi sa inyong lahat at pasensya na sa mga naghintay kagabi. Nagkaroon na naman si boss ng problema sa pag-upload ng Leon Xiao kaya naman nagpaulit-ulit na naman ako sa pag-edit. May mga part na rin kasi sa English version ang nade-detect ng copyright kaya kung mapapansin nyo sa gawa ni boss ngayon may halo na ulit itong Chinese version.
Pasensya na ulit guys at bilang pambawi ay mag-upload ulit ako ng isa pa pagkatapos nito at marirelease yun ng 11:30 PM. Totoo na to guys kasi nasa unlisted na yun kanina pa kaso inuna ko muna ayusin yung Leon Xiao bago mag-release ng iba dahil baka bash nyo ako. Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan matapos isiwalat ni Zhang Linghua ang makapanindig balahibong balita ay inilabas niya ang makapangyarihan niyang aura upang patutuhanan na isa na nga siyang ganap na martial sovereign realm expert. Sa ginawa naman niyang ito ay labis itong nagdulot ng matinding takot sa lahat lalong-lalo na kay Tan Dijen at sa mga leader ng malalaking puwersa gayong malaki ang magiging epekto nito para sa kanila. Napuno ng matinding katahimikan ng buong paligid at walang ideya ang bawat isa sa kung ano na ang kanilang mga susunod na gagawin gayong para sa kanila ay nasa kamay na ngayon ni Zhang Linghua ang sitwasyon. Sa kabilang banda naman ang ating bida na kasalukuyang nagpapagaling ng kanyang sarili ay mas lalong binilisan ang pagpapagaling dahil napagtanto niyang talo na ang panig ni Tan Dijen na kanyang kinabibilangan. Batid niya na sa oras na maasikaso na ni Zhang Linghua ang mga nagrebelding puwersa ay tiyak na isusunod siya nito na asikasuhin kaya naman kailangan niyang makapagbawi agad ng lakas upang siya ay makatakas. Maya-maya pa matapos ang ilang sandali ng katahimikan ay hindi na napigilan pa ni Tan Dijen ang kanyang nararamdaman na kung saan bagamat natatakot siya sa aura ni Zhang Linghua ay hindi naman niya ito agad na pinaniwalaan. Buong tapang siyang lumapit kay Zhang Linghua sabay pinaratangan niya ito na nagsisinungaling para lamang sila ay takutin. At para daw mapatunayan niya ito ay lalabanan niya ito sa harapan ng lahat gamit lamang ang lakas niya na isang peak 9-star martial supreme realm expert. Sumugod si Tan Dijen pagkatapos niyang magsalita at nang makita naman ito ni Zhang Linghua ay napabuntong hininga na lamang ito na para bang labis itong nadidismaya sa naging desisyon ni Tan Dijen. Sa huli ay tuluyan nang umatake si Tan Dijen nang makalapit na ito ng husto subalit sa isang iglap ay madali lamang itong napigilan ni Zhang Linghua gamit ang rules of heaven and earth kaya naman labis na nagulat ang lahat. Bukod pa dyan ay mapapansin din na tila walang kahirap-hirap itong nagagamit ni Zhang Linghua patunay na hindi isang secret technique ang ginagamit nito bagkus isa talaga itong totoong malayang paggamit sa rules of heaven and earth na siyang natural na kapangyarihan ng mga umangat sa martial sovereign realm expert. Nang maunawaan naman ito ni President Xi ay labis siyang kinabahan dahil sa mga puntong ito ay wala na siyang pagdududa na totoong ang umangat si Zhang Linghua sa martial sovereign realm expert at hindi ito nagsisinungaling. Maging ang dalawang elder na nasa panig ni Tan Dijen na sina Elder Yu at Elder Lu ay ganun din ang iniisip kaya naman nagsimula na silang manginig sa sobrang takot dahil nalalagay na sa alanganin ang kanilang mga buhay. Si Tan Dijen naman na siyang personal na nakakaranas ng rules of heaven and earth ay kasalukuyan ng pinanghihinaan ng loob hindi lamang dahil sa natalo siya kundi pati na rin dahil sa nasayang lamang ang isang dekada niyang paghahanda. Sa isip-isip niya ay matagal niya itong pinagplanuhan subalit sa huli ay nabigo pa rin siyang makapaghiganti at mabawi ang dapat na para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit si Zhang Linghua kay Tan Dijen at sinabi nito dito na wala daw itong dapat na ikalugmok gayong nais na talaga niyang matigil ang hidwaan sa pagitan nilang dalawa. Dagdag pa nito na aminado daw talaga siya na mali ang ginawa niya noon ngunit mayroon daw mga nakatagong katotohanan sa kung bakit niya iyon nagawa. Gayunpaman ay hindi daw ito ang oras para doon kaya naman mag-uusap na lamang sila pagkatapos maging maayos ang lahat. Nang marinig naman ito ng mga leader mula sa iba't ibang puwersa ay mas lalo silang mga kinabahan kaya naman dali-dali ang bawat isa sa kanila na bumati at nagbigay ng paggalang bago pa man alalahanin ni Zhang Linghua ang kanilang mga nakaraan. Sa ginawa namang pagbati at pagpapakumbaba ng tatlong leader ng malalaking puwersa ay agad na tumugon si Zhang Linghua kung saan sarkastiko nitong sinabi na wala daw ang mga ito na dapat ikatakot dahil hindi na rin niya bibigyan pansin ang kanilang mga masamang alaala. Subalit sinabi rin ni Zhang Linghua na kapalit nito ay kailangan na manatili ng tatlo sa Big Dipper sect gayong pag-uusapan nila ang patungkol sa kayamanan na matagal na nilang mga pinagtatalunan. Wala namang nagawa ang tatlong leader kundi ang sumang-ayon kaya naman kahit na hindi bukal sa kanilang kalooban ay tinanggap na lamang nila na wala na silang magagawa pa kundi ang sumunod. Sa kabilang banda naman ang anim na elder na kasabwat ni Tan Dijen ay makikitang napaluhod na rin para ipagmakaawa ang kanilang mga kasalanan at laking pasasalamat nila na mabuti na lamang ay madali lamang silang mga napatawad ni Zhang Linghua. Matapos maasikaso ni Zhang Linghua ang lahat ng sumasalungat sa kanya ay binigyan pansin naman nito ang ating bida na kasalukuyan pa ring nagpapagaling gayong sa lahat daw ng naririto ay dito siya pinaka-interesado. Batid ni Zhang Linghua na hindi basta-bastang nilalang ang ating bida kaya naman bahagya siyang natatakot sa posibilidad na mayroon itong malakas na background. Kalmadong tinanong ni Zhang Linghua ang ating bida kung sino daw ito at kung saan daw itong puwersa na nabibilang ngunit sa kanyang tanong ay nanatiling tahimik si Leon Xiao kaya naman wala siyang nakuhang kasagutan.
Naghintay pa ng ilang sandali si Zhang Linghua sa pag-aakala na sasagot ang ating bida subalit lumipas na ang ilang minutong ngunit wala talaga siyang nakikitang kahit kaunting reaksyon dito. Sa mga puntong ito ay naiisip na ni Zhang Linghua na mukhang hindi siya binibigyan pansin ng ating bida dahil sa hindi ito natatakot sa kanya kahit na isa siyang martial sovereign realm expert. Bukod kay Zhang Linghua ay ganun din ang iniisip ng ibang mga naruroon at para sa kanila ay senyales daw ito na nagtataglay ang ating bida na malakas na background kaya naman wala itong paki kahit na isa pang martial sovereign realm expert ang kanyang kaharap. Si Mei Donger naman na nakikitang naiipit na ang ating bida sa sitwasyon ay hindi na napigil ang humingi ulit ng tulong sa kanyang master ngunit sa ginawa nito ay nabigo lamang ito gayong lantaran itong tinanggihan ng kanyang master. Sa kabilang banda naman ang dalawang hangal na kasabwat din nila Li Yunxiao at Tan Dijian sa pagrebelde ay malaki ang pasasalamat sa hindi nila pakikisali kanina dahil kung nagkataon daw na nakigulo din sila ay tiyak na magagaya din daw ang sitwasyon nila ngayon sa ating bida. Bumalik ang eksena kay Zhang Linghua at naubos na ang pasensya nito kakahintay kaya naman hindi na nito binigyan pa ng pansin ang posibilidad na mayroong malakas na background si Li Yunxiao. Agad itong umatake gamit ang Sovereign Chi Seal para ikulong si Li Yunxiao sa kinalalagyan nito gayong plano niyang ulihin ng buhay ang ating bida. Nagpatuloy sa kanyang ginagawa si Zhang Linghua subalit makikitang wala pa ring reaksyon ang ating bida na para bang mayroon pa itong hinihintay na pagkakataon. Maya-maya pa ay malapit ng bomb alot sa katawan ni Li Yunxiao ang Sovereign Chi Seal ni Zhang Linghua dahilan para tuluyan na itong gumising upang kumilos at tumakas. Pagkatapos gumising ni Li Yunxiao ay mabilis nitong ni-activate ang kanyang makapangyarihang Soul Fusion Technique para mapalakas ang kanyang soul power at kasunod nun ay tiningnan nito ng masama si Zhang Linghua. Mabilis naman na naramdaman ni Zhang Linghua ang matalim na titig ng ating bida at laking gulat niya na nakapagdulot ito ng kaunting takot sa kanyang katawan sa di malamang dahilan. Nagsimulang maguluhan si Zhang Linghua sa kung paano ito naging imposible gayong kitang-kita ng kanyang dalawang mata na isa lamang Martial Grandmaster Realm Expert ang ating bida. Tahimik na yumuko si Li Yunxiao sabay isinagawa ang kanyang gagawin na pag-atake at mula sa kanyang kamay ay makikita ang paglitaw ng napakalakas na elemento ng hangin. Dagdag pa dyan ay mapapansin din ang pagsulpot ng mga rules of heaven and earth sa namumuong atake pahiwatig na ginagamit din ni Li Yunxiao ang teknik na natutunan niya mula kila Young Master Ye Fan. Nang makita naman ito ni Elder He at ni President Ji ay labis silang mga nagulantang gayong madali nilang napagtanto kung ano ang mga ginagamit ni Li Yunxiao. Hindi sila makapaniwala kung paano nagagamit ni Li Yunxiao ang rules of heaven and earth gayong base sa kanilang kaalaman ay tanging ang mga martial sovereign realm expert lamang ang may kakayahan na ito ay magamit. Bukod pa dyan ay malaki ding palaisipan para sa kanila ang malakas na elemento ng hangin na ginagamit ng ating bida gayong nararamdaman nila na sobra nitong mapanganib. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na si Li Yunxiao sa ginawa niyang paghahanda kaya naman makikitang naghahanda naman ito na umatake patungo sa Sovereign Chi Seal na ginamit ni Zhang Linghua. At sa huli ay tuluyan nang binitawan ni Li Yunxiao ang atake at sa isang iglap ay walang kahirap-hirap lamang nitong winasak ang Sovereign Chi Seal ni Zhang Linghua kaya naman maaari na siyang tumakas. Nang masaksihan naman ito ni Zhang Linghua ay labis itong nakaramdam ng takot sa katawan gayong aminado ito na ang atakeng iyon ay tiyak na maglalagay sa kanya sa kapahamakan sa oras na siya ay tamaan. Maging ang dalawang leader ng malaking puwersa ay ganun din ang iniisip kaya naman napabalikwas na sila sa kanilang mga kinatatayuan habang nagtatanong kung totoo bang isa lamang Martial Grandmaster Realm Expert ang ating bida. Lumipat ang eksena kay Zhang Linghua at kasalukuyan na itong sumusugod papunta kay Li Yunxiao dahil mas lalong tumaas ang kagustuhan nito na mahuli ang ating bida. Sa isip-isip ni Zhang Linghua ay hindi na daw importante pa kung saang puwersa na bibilang ang ating bida dahil ang mahalaga ay ang mahuli niya ito sa lalong madaling panahon nang sa gayon ay makuha niya rito ang mga makapanindig balahibo nitong sikreto. Sumigaw ng malakas si Zhang Linghua habang sumusugod at ipinagsisigawan niya na mas mabuting sumuko na daw sa kanya ang ating bida dahil kung hindi ay mapipilitan siyang gumamit ng puwersa. Pahabol pa ni Zhang Linghua na alam niya raw na malaking enerhiya ang kailangan para magawa ulit ng ating bida ang ganun katindi na teknik kaya naman hindi daw siya natatakot kung gagamitin iyon ni Li Yunxiao sa kanya bilang pangtakot. Matapos namang magsisisigaw ni Zhang Linghua ay biglang nanglaki ang mata nito sa kanyang sumunod na nakita gayong sa kanyang harapan ay bigla na lamang naging anyong kidlat ang buong katawan ng ating bida. Bukod pa dyan ay binigyan din siya nito ng isang nakakalokong tingin na para bang pinagtatawanan siya nito at hindi masyadong binibigyan ng pansin. Gulong-gulo ang isip ni Zhang Linghua sa kanyang nasasaksihan at sa mga puntong ito ay hindi na niya alam kung ano pa ang kanyang gagawin lalong-lalo na nang mapagtanto niyang mukhang ito ang nawawalang ultimate technique ng kanilang Northern Scorpion Sect.
Napansin naman agad ng ating bida ang pagkabalisa at pagkawala ni Zhang Linghua sa kanyang sarili kaya naman sinamantala na agad niya ang pagkakataon na ito upang tumakas gamit ang makapangyarihang teknik at sa kanyang ginawa ay agad din naman siyang nagtagumpay. Hindi agad na nakakilos si Zhang Linghua sa sobrang bilis ng pagtakas ng ating bida at ang mas malala pa dyan ay mas lalo itong naging balisa nang mapatunayan na ito nga ang kanilang nawawalang ultimate technique. Tiningnan mabuti ni Zhang Linghua ang tumatakas nating bida at nanginginig nitong sinasabi na hindi nga siya nagkakamali na ang ginamit daw nito ay ang nawawalang Thunder Transformation Divine Technique ng kanilang Northern Scorpion Sect. Nang marinig naman ng mga naruroon ang sinabi ni Zhang Linghua ay hindi rin ng mga ito napigilan na magulantang gayong alam nila at kilalang kilala nila kung gaano kalakas ang maalamat na Thunder Transformation Divine Technique. Mabilis na nagkagulo ang bawat isa sa kanilang mga nalaman at ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang sinasabi patungkol sa Thunder Transformation Divine Technique. Sinabi ni Sect Leader Lin na kung totoo daw na iyon nga ang nawawalang ultimate technique ng dating Northern Scorpion Sect ay kailangan nila itong makuha gayong ito na ang magbabalik sa kanila sa tugatog ng kapangyarihan ng kontinente. Sa binitawan namang salita ni Sect Leader Lin ay mabilis na sumang-ayon ang lahat gayong base sa alamat na kanilang nabasa ay ito ang dahilan kung bakit naging isa sa pinakamalakas noon sa kontinente ang Northern Scorpion Sect. Mas lalo namang kinabahan si Mei Donger nang marinig ang pag-uusap ng mga elder dahil nangangahulugan daw ito na mas hindi titigilan ng Big Dipper Sect pati na rin ng Heavenly Scorpion Sect si Li Yunxiao hanggat hindi nila nababawi ang Thunder Transformation Divine Technique. Bukod pa dyan ay naisip niya rin ang posibilidad na hindi lamang ang mga malalaking puwersa ng Nonwu City ang maaaring tumugi sa ating bida sa oras na kumalat ang balitang ito kaya naman nag-aalala siya para sa kalagayan ni Li Yunxiao. Bumalik ang eksena sa ating bida na mabilis na kalayo sa lugar ng Big Dipper Sect gamit ang Thunder Transformation Divine Technique at habang tumatakas ito ay iniisip nito na sobrang lakas daw talaga ng teknik na kanyang ginagamit. Ipinaliwanag ni Li Yunxiao na kahit hindi daw nabigla si Zhang Linghua kanina at nagtangka na humabol sa kanya ay tiyak na hindi pa rin daw siya nito mahahabol gayong ito na ang pinakamabilis na teknik sa buong kontinente. Gayunpaman ay sinabi din ng ating bida na bagamat sobrang bilis nito ay sobrang hirap din ito gamitin dahil kinakailangan niya ng napakaraming wood energy upang mapagana ito at matransform ang kanyang katawan sa anyo ng kidlat. Sa makatuwid ay hindi pa niya perpektong natututunan ang teknik at umaasa lamang siya sa wood energy na nakolekta niya noon sa Eternal Evergreen Tree at sa oras na maubos na niya ito ay hindi na niya maaaring magamit ang teknik. At kung plano naman daw niyang maperpekto ito ay kakailanganin niya ng malaking bilang ng wood energy upang ito ay makultivate subalit hindi niya alam kung saan siya makakakuha noon kaya naman malayo pa siya sa katotohanan na magamit ang teknik ng malaya. Maya-maya pa pagkalipas ng ilang sandali ay pinili na ng ating bida na lumapag upang hindi maubos agad ang kanyang wood energy at ang pinili niyang pagbagsakan ay ang bakuran ng Zion Merchant Guild. At nang bumagsak siya sa bakuran nito ay agad naman niyang naalarma ang mga miyembro ng Zion Merchant Guild kaya naman dali-dali siya ng mga ito na pinuntahan. Si Jin Zuan kasama ng kanyang mga alagad ay dali-daling tumakbo para tingnan kung ano ang bumagsak sa kanilang bakuran at sa pagdating nila doon ay laking gulat nila nang makita ang sugatan na si Li Yunxiao. Agad nilang tinanong kung ano ang nangyari dito subalit tumanggi na sumagot ang ating bida sabay nagwika na tulungan daw siyang madala ng pasikreto sa lugar ni Mu Huayuan. Dagdag pa ni Li Yunxiao na maghanda din daw ang buong Zion Merchant Guild dahil maya-maya lamang ay magiging sentro ito ng atensyon ng lahat dahil sa kanya. Mariin din na ipinapaalala ni Li Yunxiao na kahit ano raw ang mangyari ay huwag ipapaalam kahit kanino na naririto siya dahil kung hindi ay malalagay sa alanganin na sitwasyon ang Zion Merchant Guild. Nang marinig naman ni Jin Zuan ang mga sinabi ng ating bida ay labis siyang nag-alala para sa kalagayan nila kaya naman muli niyang itinanong kay Li Yunxiao kung ano ba daw talaga ang nangyari. Sa pagkakataon namang ito ay sumagot na ang ating bida at nagmamadali niyang binanggit na ang nakalaban niya ay ang buong Big Dipper Sect ngunit sa tingin niya ay hindi lamang ang mga ito ang tutugi sa kanya kundi pati na rin ang buong Nonwu City. Sa naging sagot naman ng ating bida ay mabilis na naunawaan ni Jin Zuan ang tindi ng sitwasyon kaya naman agad niyang inutos na maghanda agad ng preparasyon si Wu Chen nang sa gayon ay makaalis agad sila patungo kay Master Mu. Agad namang sumunod ng walang pag-aalinlangan si Wu Chen nang marinig ang utos dahil maging siya ay natatakot para sa Zion Merchant Guild kung mananatili sa kanila si Li Yunxiao. Maya-maya pa ay mabilis na lumipas ang bawat sandali at sa loob ng isang silid ay naruroon ang isang magandang babae na pinagkakaguluhan nila Jin Zuan. Inaayusan nila ito ng husto at habang ginagawa nila ito ay sinasabi ni Jin Zuan na kahit isa pa raw martial sovereign realm expert ang tumingin dito ay hindi daw nito malalaman na ito si Li Yunxiao. Sa binitawang salita ni Jin Zuan ay tila nalugmok naman ang babae nating bida na parabang hindi ito natutuwa sa kanyang sitwasyon kahit na sobra pa niyang ganda.
Sa kabilang banda naman sa loob ng World God Monument ay labis na natatawa sila Yuan Gaohan at Demonic Dragon gayong ang nakikita daw nila ngayon ay ang pinaka-nakakatawang bagay na nakita nila sa buo nilang buhay. Hindi daw nila inaasahan na darating sila sa puntong makikita nila na nagkakaganto ang ating bida kung saan napipilitan itong magpanggap na babae para lamang takasan ang isang kaka-promote pa lamang na martial sovereign realm expert. Pahabol pa ni Yuan Gaohan na ang pinakagusto niya raw sa pangyayaring ito ay ang paghingi ng tulong ng ating bida sa kanyang disciple gayong maaari niya iyong may pagmalaki pagdating ng hinaharap. Subalit ang kasiyahan ng dalawa ay hindi rin nagtagal dahil bigla silang dalawa na kinutongan ni Leon Xiao hanggang sa manahimik sila at magkaroon ng patong-patong na bukol sa ulo. Pagkatapos naman ng pangyayaring ito ay naglakbay na sila Leon Xiao patungo sa tirahan ni Master Mu at habang naglalakbay sila ay ikinikwento ng ating bida kay Jin Xuan ang lahat ng nangyari sa Big Dipper sect. Ngunit sa mga kwento ng ating bida ay hindi naniwala si Jin Xuan gayong lubhang imposible daw na makapaslang ito ng isang half-step martial sovereign realm expert pati na rin ang makatakas sa isang totoong martial sovereign realm expert. Gayunpaman ay hindi na masyadong binigyan pansin pa ni Jin Xuan ang katotohanan dahil ang mahalaga daw ay ang makaligtas ang ating bida gayong ito ang inaasahan nila sa nalalapit na Merchant Alliance Tournament. Wala daw dapat mangyari ditong masama kahit na anong mangyari kaya naman kung maaari daw ay magpigil muna ang ating bida na hindi gumawa ng mapapanganib na bagay. Hindi naman pinansin ni Leon Xiao ang mga sinabi ni Jin Xuan bagkus tumuro lamang ito sa kalangitan sabay nag-utos na tumingin daw sila doon. Agad naman na lumingon sila Jin Xuan para tingnan ang itinuturo ni Leon Xiao at laking gulat nila nang makita ang sunod-sunod na paglipad ng mga makapangyarihang expert patungo sa direksyon ng kanilang Zion Merchant Guild. At sa mga puntong ito ay bahagya ng naniniwala si Jin Xuan sa sinabi ng ating bida at sa isip-isip niya ay mukhang malaki nga itong problema. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakbay ay narating na nila Leon Xiao ang tirahan ni Master Mu at sa pagdating nila doon ay agad na binuksan ng dalawang babae ang gate ng lugar upang makapasok sila ng matiwasay. At nang makapasok na sila sa loob ay agad naman silang naramdaman ni Master Mu kaya naman napabalikwas na ito sa kanyang kinauupuan upang silipin kung sino-sino ang dumating. Bukod pa dyan ay maririnig din ang boses ng hangal na disciple ni Master Mu at ipinapaalam nito ang dahilan ng pagdating nila Jin Xuan na kung saan naparito daw ang mga ito upang magdala ng buwan ng paghahandog ng biyaya. Sa huli ay tuluyan nang nakaharap nila Jin Xuan si Master Mu ngunit tila hindi nito nagustuhan ang kanilang muling pagkikita dahil ang unang bungad ni Master Mu ay ang pagtatanong kung iniinsulto ba raw siya nila Jin Xuan. Mariin na sinabi ni Master Mo na hindi naman na daw kailangan pa magpadala nila Jin Xuan ng ganitong handog pagkatapos siyang matalo ng ating bida sa isang labanan. Mabilis namang tumugon si Jin Xuan para pakalmayan si Master Mo at ipinaliwanag niya na hindi lamang siya naparito para doon dahil mayroon pa silang ibang hangarin. Matapos magpaliwanag ni Jin Xuan ay tinawag na niya ang ating bida sabay binanggit na ito raw ang pinakahangarin nila sa pagpunta dito dahil kailangan daw nito ng tulong. Sa umpisa ay hindi muna ipinakilala ni Leon Xiao ang kanyang sarili bagkus nagpanggap muna siyang isang totoong babae subalit nang makita niyang nahuhumaling na sa kanyang ganda si Master Mu ay naisipan na agad niyang tigilan ang pagpapanggap. Sa isang iglap ay pinalaki ni Leon Xiao ang kanyang katawan dahilan para mawasak ang damit na kanyang suot-suot at kasunod nun ay matigas niyang binanggit na kailangan niya ng tulong. Nagulantang naman si Jin Xuan nang makita ang matipunong katawan ng ating bida habang si Master Mu naman ay halos mawala sa kanyang sarili nang mapagtanto na ang kaharap pala niyang magandang babae ay walang iba kundi si Leon Xiao. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan malalaman natin kung magiging matagumpay nga ba ang pagtatago ng ating bida sa teritoryo ni Master Mu. Sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay mayroong magaganap na malaking auction sa Nanwo City at punong-puno ito ng mga makapanindig balahibong kaganapan kaya naman kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay i-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.